Nang mapansin na lalaki ang asong sumasakay sa isang partikular na tren araw-araw ay agad itong pumukaw ng kanyang interes. Kaya nang makasabay niya ito isang beses ay kinabitan niya ito ng tracker para malaman kung saan nga ba ito nagpupunta at ang kanyang nalaman ay sadyang nakakamangha. Si Amir ay isang lalaki na palaging abala sa kanyang trabaho na nakalokasyon pa sa syudad may kalayuan sa kanila. Madalas siya nagmamaneho noon sa tuwing napasok sa trabaho, kaya nang masira ang kanyang kotse ay labis siyang nainis. Ilang araw pa umano ang kinakailangan para ito tuluyang maiayos at muling magamit. Rason ito para mapilitan muna si Amir na sumakay ng tren papuntang syudad. Mahalaga ang oras sa trabaho ni Amir, kaya't ayaw niyang masasayang ng oras hanggat maaari dahil sa kanyang ginagawang pagko-commute. Pagdating sa subway ay bumungad na agad kay Amir ang presensya ng napakaraming mga biyahero. Sadyang naging abalang araw na yun sa subway dahil sa dami ng mga tao. Pero may isa doon na bigla na lamang umagaw sa pansin ni Amir. Ito ay isang aso na nakatindig lamang sa platform at nagpapalingon-lingon sa paligid. Waring naghihintay din ang aso ng susunod na biyahe, kagaya ni Amir at ng mga tao sa kanilang paligid. Ilang sandali pa pagkadating ng tren ay marahan ng nakisabay ang aso sa pagsakay ng mga pasahero. Nakapagtatakang wala man lang kahit sino sa loob ng tren ang nagbibigay atensyon sa aso na base sa pangalan nakalagay sa collar nito ay nagngangalang Boji. Si Amir naman habang nakatitig kay Boji ay mas lalo lamang nahihiwagaan at nagkaka-interes. Madami naglalaro sa kanyang utak gaya ng kung bakit nabiyahe ang aso sa tren. Saan ba ito napunta? Sino ang nag-aalaga dito? At ilang pang bagay. Nais niya sanang bumaba ng mga oras na yun sa lokasyon kung saan man bababa ang aso sa syudad. Pero sa kasamaang palad ay kinakailangan na niyang mauna agad sa pagbaba para hindi siya mahuli sa trabaho. Inakala ni Amir na hindi na masasagot pa ang kanyang katanungan. Ang aso at mga tanong sa isipan ni Amir ay bumabagabag sa kanya hanggang sa oras ng kanyang pagtatrabaho. Sa hindi niya malamang kadahilanan. Kaya kinabukasan, sa kaparehas na oras sa subway na namang yun, pumunta si Amir. Umaasa na makikitang doong muli ang asong si Boji. Hindi rin naman siya nabigo dahil kagaya kahapon ay naroon muli ang asong si Boji para mag-abang ng tren at bumiyahe kasabay niya. Ang lahat na nakikita ni Amir ay sadyang kakaiba nang malamang nakasanayan na lamang ng mga biyaherong naroroon. Halos alam kasi ni Boji ang lahat ng kilos at dapat na gawin sa isang biyahe, gaya na lamang ng paghihintay sa tamang pwesto o lugar na nararapat. Inaabangan pa nga ni Boji na makalabas muna ang mga tao sa tren bago tuluyang pumasok kasabay ng ilang pasahero. Sumasampa din ito sa upuan para doon maupo ng tahimik at ni minsan ay wala pa itong naistorbo o naabala na kahit sino. Kung saan papansinin ka lamang ni Boji kung ikaw ang unang papansin sa kanya. Sa tuwa naman ng ilang pasahero na mahilig sa aso, ay lagi nilang nabibigyan si Boji ng makakain. Napupuna ni Amir sa kanyang obserbasyon na bagamat alam ng aso ang kanyang ginagawa, ay tila nawawala pa rin ito at may hinahanap. Naisip niya ito matapos mapansin ng palagi ang pagtingin ng aso sa mga tao sa kanyang paligid mula sa labas ng bus hanggang sa loob nito. Makalipas pa ang ilang araw, sa bawat pagbiyahe ni Amir ng tren, kasabay si Boji ay ganun at ganun pa rin ang kanyang napapansin. Ganun pa man, sa kabila ng kung paanong naliligaw, mukhang naguguluhan at nangungulila ang aso, ay walang sino man na lumapit dito para mag-abot ng tulong. Kaya mas lalong naging desidido si Amir na malaman ang misteryong may kinalaman kay Boji at matulungan ito kung sakali. Sa araw na yon ay nagdala si Amir ng snack papunta sa subway. Ang nais niya ng araw na yon ay ang mabigyan ng pagkain si Boji at malapitan ito sa kauna-unahang pagkakataon. Sinadya ni Amir na maagang makapunta sa subway ng araw na yon para mabungaran ng pagdating ni Boji. Umayon naman yun sa kanyang nais dahil ilang sandali lamang ay dumating na doon ang aso na agad niyang inalok ng dala niyang makakain. Nilapitan rin naman agad ni Amir si Boji dahil sa likas na pagiging maamo nito sa iba. Dito, unang nagkaroon ng bahagyang koneksyon ang dalawa, lalo na nang iwagayway ni Boji ang kanyang buntot habang nakatingin si Amir na wari mong nagpapasalamat.
Sa kabila ng lahat ay ito pa lamang simula ng ginagawang investigasyon ni Amir. Sinubukan naman niya noong tawagan ng pinakamalapit na dog shelter para makakuha ng ilang kasagutan sa kanyang mga tanong. Pero maging ang tinatawagan ni Amir ay nagtataka din sa inuugali at ginagawa ng asong si Boji. Base sa shelter ay dati nang umagaw sa pansin nila si Boji, kaya nakuha na rin nila itong dalhin sa shelter para paglaanan ng maayos na matitirhan. Pero tila iritable ang aso na hindi makapunta at makabiyahe sa subway kahit na isang araw. Maaring umano na may naghihintay kay Boji sa isang lugar o maaaring hinahanap lamang nito ang kanyang tuta. Maging ang shelter ay hindi sigurado sa dapat nilang gawin kay Boji dahil hindi naman ito pwedeng kunin ng ganun na lamang kung may bahay na itong pinupuntahan at ayaw nitong magpatulong kahit kanino. Maigi na lamang at isa sa mga staff ng shelter ang nakaisip ng isang idea na siyang re-resolba sa mga bagay-bagay at makakasagot sa kanilang mga nais malaman. Naisip niya nakabitan si Boji na isang tracking device sa may collar nito para malaman nila kung saan ito napunta at kung anong ginagawa nito sa bawat araw. Isang idea na agad sinang-ayunan ni Amir at siya mismo nagpresenta na maglalagay ng tracker sa aso. Lalo't kilala na siya ng aso at tiyak na madali niyang magagawa ang bagay na yun. Isang araw matapos ang pagplano ay dala na ni Amir ang tracker papunta sa subway. Pagkakita niya kay Boji ay agad niya itong tinawag habang nag-aalok ng dala niyang makakain. Paglapit ni Boji ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Amir na maikabit ang tracker sa collar nito. Nailagay yun ni Amir na maayos nang halos hindi nalalaman at nararamdaman ng aso dahil abala pa ito sa pagkain. Gumana ng maayos ang tracker kaya si Amir maging ang animal shelter ay magkakaroon na ng kaliwanagan ngayon sa mga bagay na gumugulo sa kanila. Habang nasa trabaho ay walang ibang nasa isip si Amir kung hindi sana ay maging maayos ang kanilang ginawang plano. Matapos ang kanyang trabaho kinahapunan ay nagmamadali agad na dumako si Amir sa shelter para malaman kung ano man ang kanilang nadiskubre. Doon, ang nalaman ni Amir ay labis niyang ikinagulat sa puntong hindi niya akalain na magagawa ito na isang ordinaryong hayop lamang araw-araw. Napag-alaman nila na si Boji ay bumababa ng 29 beses sa tren sa bawat araw at nakakabiyahe sa layong 27 hanggang 30 kilometers. Base sa tracker ay hindi naman nagtutungo si Boji sa isang partikular na lokasyon. Sa halip ay lumilibot lamang ito sa lugar na kanyang naisin at babalik na muli sa lugar kung saan siya nagsimula. Inakala ni Amir na si Boji ay may spesipikong lugar na pinupuntahan sa bawat araw. Pero sa tingin nila ay wala lang talaga itong ibang nais kundi ang maglibot sa syudad. Tila dinadama lang ng aso ang kanyang pagiging malaya at ang buhay kalakip nito. Matapos malaman ang lahat ay agad na sinalubong ng mga staff sa dog shelter si Boji kinaumagahan para may pakonsulta sa isang veterinaryo. Pagkasuri naman ng vet sa kalagayan ni Boji ay lumabas sa resulta nito na maayos ang kanyang kalusugan. Maaring pag-alagala ngayon si Boji pero alam nila na nagmula ito sa isang pamilya na ayon sa sabi-sabi ay inabandon na lamang ito sa mismong subway kung saan siya palaging sumasakay. Malamang ng isa sa mga dahilan ni Boji kaya ito madala sa subway ay dahil hinahanap nitong pamilyang dating nagmahal sa kanya pero ngayon ay hindi na siya kailangan. Ang aso na si Boji ay naging kilala sa kanilang lugar kaya maraming nakukuha ito na tulong mula sa iba't ibang tao na naaawa rin sa kanyang kalagayan. Siya ay naging alaga ng mga mamamayan sa syudad kaya masigit pang pag-aalaga at atensyon ang kanyang nakakamit. Hinayaan na lamang din ng shelter si Boji na gawin ang kanyang nakasanayang ginagawang pagbabiyahe lalo't wala naman itong nasasaktan o naaabala na kahit sino man. At kahit naayos ng kotse ni Amir ay mas napili na lamang niyang pumunta ng subway madalas. Hindi dahil sa mas mabilis ito o mas magaan sa kanyang pagpasok sa trabaho kung hindi para makita si Boji at mas maging malapit dito.